Good evening, Shepherd's Hut. Sa gabing ito ay sama-sama po tayong dumakila, sumamba, at umawit sa ating Panginoon na sa tuwin ay ating pag-asa, sa tuwin na ay ating katahilan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, laging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka Diyos, ngayon at kailanman. Let's continue to worship our Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumihisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magaling na Diyos, ngayon at kailanman. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, inangking lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahaling hilas, ni gintong nilukog, ang tanging
Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung ano man po ang panahon na madatnang kayo ng bidyong ito, ay sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sandali, mga minamahal. Aming Panginoon Diyos, salamat po na kami ay makapagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Makapaghahandog kami sa inyo ng panahon upang pakinggan ang inyong mga mensahe sa aming mga buhay. Dunutan niyo po kami, Panginoon, ng reflection, meditasyon sa aming mapapakinggang mga salita. Gabayan niyo po kaming lahat, Panginoon Diyos, ang aking mga minamahal na kapatid sa Shepherd's Heart. Ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, ang mga naisin mong mga dagdag na paalala pa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na malaya sa aming bayan ang aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Pananalangin publicly, pananalangin privately, pakikinig ng iyong mga salita openly. Kaya tulungan niyo kaming masamantala ang lahat ng ito to take the most of our time or opportunity to really give our submission and worship, dahil kayo po ay nagbigay sa aming bansa ng kalayaan na talagang pagsalusaluhan ng inyong mga salita. Marami po salamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ang amin na mahal, maraming pagdiriwang ngayon ang tinatawag na Hearts Day. At isa po sa magandang karanasan ng Hearts Day ay wala nang iba kundi ang maranasan natin ng pag-ibig ng Diyos. For us who experience the love of God through our Lord Jesus Christ, we already experienced that agape love, the highest expression of love na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa inyong mga anak ng Diyos, sa ating mga anak ng Diyos, isa pong napakagandang karanasan na tayo ay ibigin ng Diyos. Pag tayo iniibig ng Diyos, ay nagkakaroon tayo ng kabuuan ng pagkatao. Ang ating pagkatao ay mawawala ng insecurities. Ang ating pagkatao ay mawawala ng mga anxieties na nagbibigay sa atin ng mental illnesses, depression, yung mga confusion natin in life, yung ating mga tinatawag na struggles to live and to go on, ay magkakaroon ng tinatawag na pagkaing spiritual tayo pag alam natin ang pag-ibig ng Diyos to really go on in life. That love will give us the assurance that we are accepted. That love will give us the assurance that we are forgiven. That love will give us the assurance, mapakalaga po yung assurance, na mabuo ang ating pagkatao na walang mga insecurities in life. Kaya pag tayo po ay titingin sa krus ng Kalbaryo, ay una makikita na natin yung tinatawag na laki ng pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His begotten Son. Diba? So love. Napakaganda yung salitang for God so loved.
Pwede namang sabihin sa translation na for God love, for God intentional love, pwede naman sabihin yun. For God decided to love, pwede naman sabihin yun. Pero ang ganda ng translation doon, for God so love. Yung so love na yun ay connected sa greatest expression ng God, demonstration ng God, as Apostle Paul correct term, demonstration of God in action ay sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. At ang kanyang bugtong na anak, yun po, yun ang bibigay sa atin ng assurances, certainty, that will secure our mental health, emotional health, insecurities of life because of that love. Napakasarap po na maunawaan mo na iniibig ka ng Diyos. Kaya sa susunod na video, itutuloy po natin ang ibig sabihin ng Hearts Day na pinag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos. For God. Ang nagmamahal sa atin, ang God na ito, for God, ay may perfection in His love. At yung perfection ng kanyang love, ay siya ang nag-imbento nito. Ito ay karakter ng Diyos. At yung for God na ito, una natin pinag-uusapan, ito yung Almighty One, Almighty God, na may Almighty love. Just imagine the Creator of the world, the Creator of heaven and earth, that God, which is our God, ay meron siyang decision to love us. For God. Pag minahal tayo ng ating asawa, sumasaya na tayo, di po ba? Pag minahal tayo ng ating mga anak, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na napakalalim na joy ng ating puso. Pag minamahal tayo ng ating mga kaibigan, yung pakiramdam at karanasan ng pleasantness, yung pakiramdam ng acceptance ay nararamdaman natin. So much more, pag naramdaman mo, naranasan mo yung God's love. That love is so perfect, so pure. That love is so unique. It is separated in different kinds of love, kahit pa ito agape, philia, eros, na uri ng mga pag-ibig. This agape that belongs to God, for God, ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na dapat na pagtayo sa buhay, na to really be convinced, yan pa, to have confidence, to rely on someone na talagang perfectly, as I said, purely, untainted, without pollution, without any dirt. It is so clean. It is so really pure, as I said, na talagang pwede nating sandalan. Kaya nga mawawala ang insecurities natin pag nalaman natin na pagmamahal na ito ay galing sa Diyos. That God, that character na may perfectness is someone who loves us. For God, so love. Yung love niya ay nakalagay dito ay so love. Ibig sabihin nun ay sukdulan. Ibig sabihin nun ay highest point of God's expression, so love. Ibig sabihin ng so love ay merong, pag pinag-aaralan niya sa Greek, ay may warmness, may sweetness. We are considered as God's darling children, minamahal ng Panginoon. Kaya ako, madalas ko binabanggit sa inyo yung minamahal. Napakagandang salitang ito. Pero pagka ang Diyos na ang nagmamahal, minamahal, malambing na pagmamahal, kaya natatawag natin siya na Abba Father, sabi nga sa Romans, so love. Alam niyo po, pag pinag-aaralan niyo yung word na so love, mawawala ng puwang sa ating mga buhay ang mga takot. Mawawala ng puwang sa ating mga buhay ang pagkalungkot.
na matagal, mawawalan sa ating buhay ang mga puwang, ibig sabihin, yung heart natin nagkakaroon ng mga space for worry, anxiety, depression, mental illness. Mawawalan na siya ng space pag naintindihan mo the emptiness of our heart ay filled ng love na ito. So love, yun ang ibig sabihin. In other translation, a glass full or filled with water. A sack o ang sako ng punong-puno ng bigas. Yan ang mga illustration. Ang lalagyanan na punong-puno ng kung ano man ang nakalagay doon. Yung soul love, yun ang ibig sabihin. Ang ating experience, ang ating soul, ng punong-puno ng Diyos. Punong-puno ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi makakapasok ang tinatawag na anxieties of this world, validation of this world. We try to validate ourselves by surroundings, by environment, by people, by things. Yan ang nature ng tao. Pagka alam mong ang Diyos may soul love sa iyo, hindi ka insecure. Nagkakaroon ka ng tinatawag na mayamang karanasan ng iyong pagkatao. Tuloy po natin ito sa susunod na video. Tapos na tayo sa For God, so loved. For God, so loved the world that He gave. Lalagyan natin dito yung the world that He gave. Putulin natin yung hisan muna, the world that He gave. Merong ang mundo, makikita natin as an object, the world, na merong ipagkakaloob ang Diyos. May object na ang Diyos para i-express ng Diyos kung sino yung kanyang mamahalin. The world, it spoke about the cosmos, even in the Greek word cosmos, it means system, it means ways of life, it means, sa malalim na theology, depravity of men. Yung world po dito na context na ng John 3:16 ay systemic. Systemic about Satan's primary object also na i-pour out niya yung kanyang tinatawag na temptation, deception, blindness. Kaya ang mundo natin na ito ay punong-puno ng tinatawag na corruption, pollution. That is the world, yung cosmos. That He gave, it speaks about the hope. It speaks about that this world is needed a help. Ang mundong ito ay nangangailangan ng salvasyon. O gamitin na nating word na yan. Evangelion. That He gave, God is not only preparing, but God destined or decreased that the systemic darkness in the world ay may object na tinatawag ng object siya ng pag-ibig ng Diyos para yung the whole preparation of the gospel will be given to this world. Kaya nga po napakahalaga ng tinatawag ng pag-share ng Ebanghelyo. Kaya pag narinig nyo yung pagbabahagi ng Ebanghelyo, ay nakapasok dito yung package ng darkness of the world, depravity of the world, pollution of the world, wickedness of the world, na merong help naman at may salvation dahil God is already preparing the gospel. Ako po ngayon ay nandito pa sa Visayan region. Na-meet ko po ang maraming mga tao for past few days. Meet natin dito ang mga professor ng mga school, principal ng mga school, mga engineering, mga engineers, mga ordinary people, mga old people, mga bedridden people, mga nadalaw ko na po yan sa mga sa higaan, mga kaibigan, mga prominenteng mga tao, mga ordinaryong tao, at walang tigil for the past few days na nakaraan na ibahagi ang salita ng Diyos. Na may fire, may passion na ibahagi ang life in Christ.
Kaya yung ministry of prayer, dinadaan ko po sa prayer, yung friendly gospel for the past few days sa mga maraming tao ay talagang just to share the love of God. That's just to share the truth about God. Kagabi, dalawang tao yung aking dinalaw na medyo malala ang sitwasyon. Nakahiga sa kamang isang 89 years old na malinaw ang isip. Isang taong putol ang paa. Pagkatapos nun, dinalaw natin. Pinag-pray natin at ibinahagi natin ang buhay na walang hanggan. Pero yung early morning kahapon ay sharing life to many people. At sabi ko sa inyo, napakasarap magbahagi ng salita ng Diyos sa panahon ngayon. Ang mga tao, they really needed it. Talagang hindi ka mapapahiya pag sinyer mo ang gospel, pag sinyer mo ang buhay, pag sinyer mo ang panalangin. May acceptance because people ay meron ng pagkauhaw mga tao ngayon. Magkaroon ka ng discernment na makita mo na sa panahon natin ngayon na maraming mental illnesses and depression ay hinog na hinog ang ebanghelyo lalo. Kaya sinasamantala ko po ito as a missionary here at the Visayan region. Maraming kwento, busy-busy po tayo. Ngayong madaling araw lang tayo nakapag-record para makapagmuni-muni sa maraming, o makapag-reflect sa maraming experiences ko. Napaka saya po na ibahagi natin ang ating pananampalataya. Makita nila the way we behave as a Christian and the way we really put our trust on that gospel. Nagbibigay ito ng hindi lang confirmation, di pagkabuo ng isang mananampalataya, pagkabuo ko bilang isang pastor na ang pinakamalaking bahagi ng aking buhay ay ang ibahagi si Kristo sa mga lost, ibahagi si Kristo sa wicked na mga lugar. Talaga sa panahon ngayon ay talagang mahal na merong pagkauhaw na makita nila. People are blinded and their eyes are open. This wicked world will be open because the gospel talaga ay nagpapabukas ng mga mata. Kaya huwag po tayo magsawa na talagang unahin ang pinakapangunahin ng pagkilos ng isang mananampalataya. At yan po yung ebanghelyo, mga minamahal. Tuloy po natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Nag-usap na po tayo ng for God so loved the world that He gave, at ito yung the greatest gift naman, that He gave His begotten Son. That He gave His begotten Son. Yung begotten Son na ito ay pinapakita rito ang isang larawan. Kung may ibibigay na regalo ang Diyos sa atin, ay ibinigay na niya yung the greatest of all, which is His Son. He is a lover, our God the Father, who will give the greatest gift. At ang greatest gift na ito ay ang kanyang anak. Kaya nga sabi sa Book of Romans, kung naipagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, gaano pa kaya yung mga hinihiling natin sa sanlibutan ito na gamitin ko na yung salitang kinahuhumalingan ng mga maraming tao sa validation. And they validate themselves by the things of this world. Yung bagay na laging nahahawakan, nakikita ng mata, and the attractiveness of the eyes. Pero kung titingin lang talaga ang tao, that God already expressed His greatest expression, not only an expression, but a demonstration or action of love by giving His begotten Son. Yung word na begotten dito, pag pinag-aralan niyo sa Greek, napakaganda yung pinagkaloob niya kanyang bugtong, yung begotten o bugtong ay ipinagkaloob ng Diyos ang galing sa Kanya. Ibig sabihin, hindi lang pinagkaloob ng Diyos yung merong siyang creation na galing sa creation para sumaya ka. Mababaw po yun, pero kahit malalim na sa atin yun. Maraming tao ngayon sumasaya dahil doon sa creation, material things na natatanggap niya outside. Di ba? Masaya na tayo. Pag binagkalooban tayo ng mga gamit-gamit, bagay-bagay, iba yung may happiness na tayo. Dito makuha niyo yung begotten Son na gift
ito ay hindi outside of the creation, but galing sa Diyos mismo. Begotten, sinapupunan ng Ama. Kumbaga, may kinuha ang Diyos sa kanyang puso, may kinuha ang Diyos sa kanyang kaloob-looban, may kinuha ang Diyos, hindi yung word na part ng buhay niya, may kinuha ang Diyos ng kabuuan niya sa kanyang pagiging Diyos para ibigay doon sa kanyang minamahal. Kaya nga nabanggit dito kung ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang anak. Gaano pa kayo sa Romans 8, basahin niyo, bandang mga verse 24 pababa, gaano pa kaya ang ating mga hinihiling. Kaya nga pag na-receive mo na yung greatest gift of all, which is our Lord Jesus Christ, ang logic, ang hypothesis dito, ang thesis dito, ano pa ang hihilingin mo pa kung binigay na nga ang Diyos ang pinaka-the best. Ngayon, kung binigay na nga ng Diyos ang pinaka-the best, yung kanyang begotten na galing sa Kanya, at wala ka na mahihiling sa Diyos, so ang ating posisyon sa ating buhay ay manatiling hopeful, manatiling trustful, manatiling joyful. Kaya in the midst of suffering, in the midst of pain, in the midst of the wickedness of this world, in the midst of the darkness of this world, kahit hindi pa natin ma-achieve ang mga ginhawa sa sanlibutan ito, which is in the outside realm of God, hindi ka dapat matinag, hindi ka dapat ma-shaken, hindi ka dapat magkaroon ng tinatawag na pagkatakot. Because inside from God, word na out parang sa out from God, ito sa inside of God. Di ba? Madali natin gamitin, madalas ang salita out from God. But this is inside from God. It is about God na galing sa Kanya. Kung yun nga binigay ng Diyos at yun nga yung Kanyang anak, bakit matatakot pa? Kaya nga kung nasa inyo ang expression ng pag-ibig na ito, nasa inyo si Kristo, minamahal ka ng Diyos. Kaya sa inyo na minamahal ng Diyos, ano ang greatest naman na tinatawag na responses nating mga tao? We will worship Him. We will glorify Him. We will give everything to Him. Kahit hindi na inaano ng Panginoon yan, bilang pasasalamat, bilang gratitude mo sa Panginoon, that this God full of love, that this God, that so loving God, so loved, that He gave, di ba, His begotten Son, di ba, sa darkness of this, for God so loved the world that He gave gospel, at binigay niya yung greatest gift. Hindi na tayo magkakaroon ng kalituhan at kaguluhan. In other words, pag naintindihan mo na minamahal ka ng Diyos, buo kang tao. Pag naintindihan mo na minamahal ka ng Diyos, hindi mo na kailangan ng mga validation sa labas. Buong-buo ka na bilang isang tao. Kaya ang mensaheng ito, puputulin ko yung John 3:16, kalahati pa lang, maging buo ka, maging panatag ka, sapagkat kumpletong-kumpleto ang ibibigay na assurance ng Diyos na pag-ibig sa iyo. I hope na arok nyo, I hope nakuha nyo ang Diyos na umiibig sa inyo. Magandang gabi po mga minamahal at patuloy nyo po akong ipanalangin. Sa Biyernes po, uuwi ako. Bukas po ay may mga mimit ako ng mga tao at mga taong ito nakaschedule niya to share the gospel, share life. Maganda po itong ginawa naming misyong ito. With my wife, I want her to experience the real missionary life, dealing people with friendship, with love, with warmness, not only by words, pero yung panahon namin, yung aming paggasta sa mga tao ay maranasan. Kaya salamat sa Panginoon, sa inyo na nananalangin sa inyong pastor, nananalangin sa akin na magkaroon ng kalakasan na patuloy. Ito po yung damang-dama ko. Pray for me, makakauwi na po ako nito sa darating na Biyernes. Magandang gabi po, mga minamahal, early morning, it is 3 a.m. in the morning here, sharing the gospel to everybody.
magandang gabi, magandang umaga mga minamahal.